Sir, bakit po sikat na kasabihan ang bawal magkasakit sa Pilipinas? Dahil sa bansa natin, ang pagkakasakit ay sentensya ng pagkabangkarote. Isang confinement lang, ubus ang ipon, sangla ang lupa, benta ang kalabaw. Ang hospital dito, para sa mahirap, ay waiting shed na lang papuntang sementeryo. Natatakot tayo magpa-check up, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa reseta. Kahit naghihingalo ka na, hahanapan ka muna ng down payment. Mas mahalaga ang kita kaysa sa buhay ng pasyente. Ganyan kabaluktot ang sistema, no cash, no cure. Sa gobyernong ito, bawal magkasakit ang mahirap dahil ang ospital ay negosyo, hindi serbisyo. Pag mahirap ka at tinamaan ka ng malubhang sakit, dalawa lang ang pagpipilian mo, mabaon sa utang o mabaon sa lupa. Sir, ano po ang masasabi mo sa PhilHealth at sa taas ng contribution? Ang PhilHealth dapat insurance, pero naging assurance. Assurance na yayaman ang mga opisyal. Nagtataas sila ng contribution ng mga empleyado, pero bilyon-bilyon ang nawawala sa korupsyon. Kinakaltasan tayo buwan-buwan, pero pag na-hospital ka, sasabihin offline ang system o kaya kakarampot lang ang bawas. Ang kapal ng mukha, PhilSteel na dapat ang pangalan niyan. Sir, bakit po siksikan sa public hospitals minsan 3 pasyente sa isang kama? Buy one, take two sa single bed. Isang bed, 3 pasyente. Siksikan parang sardinas. Yung sakit ng katabi mo, magiging sakit mo na rin. Yan ang sharing is caring version ng gobyerno. Kulang sa kama, kulang sa gamit, kulang sa nurse. Pero ang budget para sa intelligence funds at parte ng mga politiko, laging sobra. Mas inuuna pa nilang magpatayo ng basketball court na may pangalan ni Mayor kaysa magdagdag ng kwarto sa ospital. Aanhin mo ang 3 points kung mamatay ka naman sa dengue. Sir, totoo po bang libre ang gamot sa health center? Libre kung meron. Kadalasan, ang sagot ni nurse, out of stock. Ang meron lang sila paracetamol at vitamin C. Yung gamot sa center, out of stock, pero yung bulsa nila, overstock sa nakaw. Kung may sakit ka sa puso o diabetes, God bless na lang ang maibibigay nila sa'yo. Ang budget sa gamot, nagiging ghost medicine, binayaran pero hindi dumating sa barangay. Sir, ano po ang tingin mo sa mga malasakit center? Magandang tulong, pero bakit kailangang ipamukha na galing sa politiko? Ang pondo niyan galing sa buwis natin. Karapatan nating magpagamot. Di kailangan humalik sa kamay ng politiko para mabuhay. Ginagawang campaign ng survival natin. Ang tunay na malasakit, ayusin ang sistema para di na pumila ng mahaba para sa limos. Sir, totoo bang emergency room ang takbuhan ng lahat? Para sa mahirap, waiting room yan. Hihintayin mong mapansin ka habang naghihingalo. Pero pag mayaman o politiko ang dumating, kahit in-ground lang ang sakit, VIP room agad at may private nurse pa. Sir, paano po tayo magiging healthy kung mahal ang masustansyang pagkain? Yan ang irony. Ang noodles at dilata mura. Ang gulay at prutas mahal. Napipilitan ang mahirap kumain ng basura dahil yun lang ang kasya sa budget. Tapos sisisihin nila tayo na hindi healthy ang lifestyle. Bigyan nyo kami ng sweldo na pang tao. Kakain kami ng tama. Sir, bakit po maraming nurse at professional ang nagna-nursing sa abroad? Hindi dahil hindi nila mahal ang ating bansa, kundi dahil hindi sila mahal ng ating bansa. Ang nurse dito, hero ang tawag pero ang sweldo pang merienda. Sa abroad, tao ang turing sa kanila, dito alipin. Hindi brain drain ang tawag diyan, kundi brain driven away. Pinalaya sila ng gobyernong walang pakialam. Sir, ano po ang masasabi nyo sa medical phenomenon sa gobyerno? Yung politikong biglang nagiging baldado at nagkakaroon ng malubhang sakit pag may kaso? Ang titibay ng katawan niyan pag nagnanakaw, pero pag may warrant na, biglang nagkakasakit at hospital arrest. Ang hospital, nagiging taguan ng mga kriminal na nakabarong. Sir, mensahe po sa mga opisyal ng health department. Subukan nyo magpagamot sa PGH o sa district hospital nang walang VIP treatment at walang bodyguards. Pumila kayo sa charity ward. Kapag naranasan nyo ang impyerno na dinaranas ng mahirap, dun lang kayo magkakaroon ng karapatang sabihing we are doing our best. Hanggat naka-aircon kayo sa private suite, wala kayong alam. Sir, kailan po magiging pantay ang serbisyong medical? Pag ang mga politiko ay bawal na magpagamot sa private hospital o sa abroad, dapat ang batas, kung saan ka binuto, doon ka magpagamot. Kapag nakita kong nakapila na rin si Senator at si Mayor ng alas 4 ng madaling araw sa center para lang makakuha ng libreng gamot. Pag ang politiko, share na rin sa hospital bed. Yung tipong 2 pasyente sa isang higaan, tapos yung bantay nasa ilalim natutulog. Tignan natin kung makatagal sila ng 1 oras na amoy Zonrox at pawis ang paligid. Baka gumaling agad sila sa takot. Pag naramdaman nilang mamatay na lang kakahintay ng approval, diyan pa lang nila ibabalik ang bilyong pondong nawawala. Pag sila na ang nakahiga sa katring amoy ihi at pinapaypayan lang ng karton dahil walang aircon, sigurado ako, bawat ward magkaka-aircon at ICU sa loob ng 24 oras. At pag naranasan nilang masungitan ng nurse at sabihang out of stock ang paracetamol, pustahan tayo. Bukas na bukas, world class na ang mga pampublikong ospital.